ang paglaganap ng nasyonalismo sa Asya at Amerika. Ang konsepto ng nasyonalismo ay nababatay sa mga magkakaugnay na aspektong politikal at kultural. Ayon kay Benedict Anderson, ang nasyonalismo ay maituturing bilang isang konseptong nakaugat sa magkakaugnay at kolektibong pananaw at ideya ng mga individual na napapabilang sa isang pamayanang may magkakatulad na pagkakakilanlan, bunsod ng kanilang kasaysayan at kultura. Dahil sa pagkakatulad na ito ay nabubuo ang ideya sa isip ng mga tao na sila ay napapabilang sa iisang komunidad. At ito ang nagbibigay daan sa pananaw at damdaming nagbibigay ng pagkakaisa, pagdadamayan at pagtutulungan. Sa aspektong politikal, ang nasyonalismo ay nauugnay sa soberanya, bunsod ng kaisipang kailangang nasa kamay ng isang nasyon ang kapangyarihan na pangasiwaan ng sarili nang walang pakikialam ng iba pang puwersang panlabas. Iba-iba ang mukha ng nasyonalismo sa Asya at iba pang panig ng daigdig. Ilan sa mga naging damdaming nasyonalismo ay ang pagnanais na makalaya sa mga mananakop, ang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan at mapaunlad ang sariling kultura, kasaysayan at pamumuhay. Ang modernisasyon ng Japan, Meiji Restoration. Matapos ang pagwawakas ng Sakoku at muling pagbubukas ng Hapon sa mundo, ay natutuhan ng mga Hapones ang kultura at gawin ng mga kanluranin sa iba't ibang aspekto ng buhay gaya ng politika, lipunan at ekonomiya. Ninais ng mga Hapon na manatili ang kanilang kasarinlan at para makamit ito ay ginamit nila ang magagandang prinsipyo at impluwensyang kanluranin at iniangkop sa kanilang pamamahala. Nagkaroon ng makabagong pagtingin ang mga Hapones na sa halip na salungatin ay kanilang ginamit ang mga makabagong kaisipan para mapabuti ang kanilang bansa. Umusbong ang isang bagong uring panlipunan na binubuo ng mga negosyante at mga ngalakal na tinawag na mga chonin. Sila ay mula sa mga artisan at mga ngalakal na noon ay tinuturing na pinakamababang uri sa lipunan dahil hindi sila nakakatulong sa ekonomiyang nakabatay sa agrikultura. Ang mga chonin ang nagpayabong sa ekonomiyang Hapones simula noong kalagitnaan ng shogunatong Tokugawa na mas tumindi noong Restorasyong Meiji. Maging ang mga daimyo ay dumedepende sa kapangyarihang pang-ekonomiya ng mga chonin dahil sa mga pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Dagdag pa rito na noong panahon ng Sakoku ay maraming samurai ang nawalan ng trabaho dahil hindi na ganun katindi ang labanan sa pagitan ng mga daimyo. Lalo pa noong panahong Meiji kung saan ay ipinagbawal ang pagdadala ng armas sa mga pampublikong lugar. Lumaganap din sa bansang Hapon ang mga kasuotan at pagkaing kanluranin lalo na sa mga kabataan. Ito ang naging dahilan kung kaya't unti-unting humina ang impluwensya ng mga samurai at daimyo sa bagong lipunang umusbong sa bansa. Hindi tinanggap ng lahat ng daimyo ang unti-unting pagkawala ng sinaunang kultura ng Hapones, lalo na ang pagkawala ng mga samurai at paghina ng impluwensya ng mga daimyo. Kabilang sa mga daimyo na ito ay si Saigo Takamori. Si Takamori ay isa sa mga unang taga-suporta ni Emperador Matsuhito at naging mahalagang tagapagtaguyod ng konstitusyon ng Hapon. Ngunit hindi niya matanggap ang unti-unting pagkawala ng mga samurai dahil sa pagbabago na gaganap sa bansa. Mas umigting ang hinanakit ni Takamori nang piliin ng emperador na bumuo ng isang sandatahang lakas na nakabatay sa kanluraning modelo. Kaya naman sinikap ni Takamori na mapanatili ang sinaunang kulturang pandigma ng Hapon sa pagtatayo ng paaralan para sa mga samurai noong 1874. Sinanay niya ang mga nais maging samurai at tinuruan kung paano makipaglaban at sumunod sa disiplinang Bushido. Ang Bushido ay isang disiplina na sinusunod ng mga samurai. Kalaunan ay nakita ng mga opisyal ang gawaing ito ni Takamori bilang banta sa kapangyarihan ng emperador at pinaghinalaan na ang paaralan ay ginagamit upang pagtakpan ang plano niyang rebelyon.
kung kaya't sinubukang paslangin ng imperyo si Takamori ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang pagkabunyag ng planong ito ang nagtulak kay Takamori at kanyang mga taga-suporta upang mag-alsa laban sa emperador na tinawag na Rebelyong Satsuma. Pinangunahan ni Yamagata Aritomo ang pwersa ng emperador na minsang naging kaalyado at kasama ni Takamori sa labanan. Nagwakas ang Rebelyong Satsuma sa labanan sa Shiroyama, kung saan nanaig ang pwersa ng emperador gamit ang mga makabagong armas. Ang digmaang ito ang nagbigay daan sa ganap na modernisasyon ng Hapon at ang wakas ng sinaunang pamumuhay. Ang militarisasyon ng Hapon. Kasabay ng modernisasyon at industrialisasyon ng Imperyong Hapones ay ang pagnanais nitong palawakin ang teritoryo nito sa Silangang Asya. Layunin ng bansa na magkaroon ng makapangyarihang sandatahang lakas na kayang tumapat sa mga kanluraning imperyo. Taong 1872 nang ipakilala ng imperyo ang conscription o ang sapilitang pagpaparehistro ng mga kalalakihan upang maglingkod sa hukbo sa loob ng 3 taon. Taong 1885 nang dumating si General Jacob Meckel, isang dalubhasang opisyal mula sa hukbong Prussia, bilang tagapayo ng hukbong imperial ng Hapon. Tinuruan ni General Meckel ang mga opisyal ng militar ng Hapon sa pagsasagawa ng mga detalyadong plano sa labanan at sistema ng hierarkiya sa pagpapatupad ng epektibong pamumuno at pagkakaisa sa hukbo. Itinuro din niya ang mga modernong taktika na pinahahalagahan ang disiplina, mabilis na paggalaw ng mga unit, at paggamit ng makabagong sandata upang mapalakas ang puwersang militar. Pinalakas din ng Hapon ang kanilang hukbong pandagat sa pamamagitan ng pagbili ng mga barko mula sa Britanya. Kalaunan ay nakilahok sila sa paggawa ng barko sa Britanya at sa pagsapit ng 1890 ay natutunan na nilang gumawa ng mga barkong may mataas na kalidad na kaya ng higitan ang mga Briton. Sa paglipas ng panahon ay patuloy nilang pinahusay ang disenyo ng Rippling Murata na sinimulang gamitin ng mga hukbong Hapones noong 1880 hanggang sa ito ay palitan ng mas moderno at mas mahusay na Rippling Arisaka. Unang ipinakita ng mga Hapones ang kanilang kakayahang militar noong unang digmaang Sino-Hapones. Ang digmaan ay nag-ugat sa pagnanais ng Hapon at China na palawakin ang kanilang impluwensya sa Korea. Opisyal na nagdeklara ng digmaan ang Hapon laban sa China noong August 1, 1894 at mula noon ay patuloy na lumusob ang mga Hapones sa Korea upang labanan ang mga Chino. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng Hapon ay napilitan ng China na pirmahan ang kasunduan ng Shimonoseki noong April 1895. Ang kasunduang ito ang nagbigay sa Hapon ng kontrol sa Formosa, mga isla ng Pescadores at ang tangway ng Liaodong sa Manchuria. Ang digmaang Ruso-Hapones. Ang digmaang Ruso-Hapones ay nag-ugat sa plano ng Russia na sakupin ang Korea. Nang makita ito ng Hapon bilang banta sa kanilang interes ay nagbigay ng babala ito sa Russia, ngunit tumanggi ang Russia at nagbunsod ito sa pagsiklab ng isang digmaan. Sa kabila ng lakas ng pwersa ng Russia ay nagtagumpay ang Hapon sa digmaan. Sa ilalim ng kasunduan sa Portsmouth na pinamagitnaan ng Estados Unidos, ay kinilala ng Russia ang kontrol ng Hapon sa Korea, tangway ng Liaodong at sa katimugang bahagi ng Sakhalin. Ang pananakop ng Hapon sa Korea. Nagsimula ang impluwensya ng Hapon sa Korea noong 1895 matapos ang digmaang Sino-Hapones. At noong 1905 sa ilalim ng kasunduan sa Portsmouth ay kinilala ng Russia ang interes ng Hapon sa Korea. Ginawa ng Hapon na protectorate ang Korea na nagbigay sa kanila ng kontrol sa patakarang panlabas ng bansa. Itinalaga bilang kinatawan ng imperyo si Ito Hirobumi upang mangasiwa sa pamahalaan at mapangalagaan ang kanilang interes sa Korea. Sa pamamagitan ng Japan-Korea Annexation Treaty noong 1910 ay opisyal na nasakop ng Hapon ang Korea.
Ang himagsikan sa South America. Sa pagpasok ng ika-19 na dantaon ay humina ang kapangyarihan ng Espanya sa mga kolonya nito sa Timog Amerika. Isa sa mga dahilan nito ay ang mga pagbabagong dinala ng Reformang Bourbon noong ika-18 dantaon. Sa reformang ito ay sinubukang palakasin ng Espanya ang administrasyong kolonyal at binawasan ang kapangyarihan at impluwensya ng simbahang Katolika at mga makapangyarihang may-ari ng lupa. Nagdulot ito ng reaksyon sa mga Kriolyo o mga Espanyol na ipinanganak sa mga kolonya sa Amerika. Ang Kriolyo ang pinakamaimpluwensya at pinakamayamang uri ng tao sa lipunan ng Central at Timog Amerika. Subalit ang mga Kriolyo ay ikalawang uri lamang at mas mababa pa sa mga Peninsulares o mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya at ipinadala sa mga kolonya bilang administrador o imigrante. Lumala din ang ugnayan ng mga lahi tulad ng mga mestizo o mga anak ng katutubong Amerikano at Espanyol, mga mulato o mga anak ng mga Afrikanong alipin at mga Espanyol, mga katutubong Amerikano at mga Afrikanong alipin at manggagawa. Kinilala ng mga taga-Timog Amerika si Simon Bolivar bilang ama ng kanilang himagsikan laban sa Espanya sa pagbubukas ng ika-19 na dantaon. Si Simon Bolivar ay ipinanganak sa Caracas, Venezuela noong 1783 sa isang mayamang pamilyang Kriolyo, ngunit naulila sa murang edad. Sa panahong nagkakagulo sa Espanya ay bumuo ng junta o pansamantalang pamahalang lokal na kinokontrol ng puwersang militar ang mga taga-Venezuela na naglalayong ipagpatuloy ang kanilang ugnayan sa hari ng Espanya na si Ferdinand VII. Ipinadala ng junta si Simon Bolivar sa London upang bumuo ng mga kasunduang pang-ekonomiya sa mga Briton noong 1810 at dito ay nakilala niya si Francisco de Miranda. Magkasama silang umuwi ng Venezuela at hindi lumaon ay idineklara ang paghiwalay nito sa Espanya at ang pagkakatatag ng unang republika ng Venezuela. Subalit bumagsak ang unang republika ng Venezuela na magpadala ng hukbo ang Espanya sa Timog Amerika upang supilin ang mga rebolusyong sumiklab doon. Makailang beses na sinubukan ni Simon Bolivar na labanan ang mga puwersang royalista sa Venezuela at makailang beses din itong nabigo. Matapos bumagsak ang unang republika ay napilitang lumikas si Bolivar sa Nueva Granada at muling bumuo ng pwersa laban sa mga royalista. Matagumpay na nasupil ang mga puwersang royalista sa Nueva Granada at napagtagumpayan nilang palayain ang Venezuela at naitatag ang ikalawang republika. Pinarangalan si Bolivar ng titulong El Libertador. Ngunit di nagtagal ay maraming puwersang makaroyalista ang nag-alsa upang pabagsakin ang ikalawang republika. Nakatakas si Bolivar papuntang Curaçao at Jamaica na mga kolonya ng Britanya. Dito ay nakakalap siya ng mga kaalyado upang muling labanan ang mga royalista. Binuo ni Bolivar ang konsepto ng Republika de Gran Colombia na binubuo ng lahat ng mga kolonya na napasailalim sa Espanya. Mula 1819 hanggang 1830 ay isa-isang nabawi ni Bolivar ang mga kolonya magmula sa Nueva Granada, Venezuela, Ecuador at Peru. Kinilala si Bolivar bilang presidente at diktador ng Republika ng Gran Colombia. Isa-isang naglabasan ang mga suliraning panloob at sa huli ay nagkawatak-watak ang Gran Colombia bilang Venezuela, Colombia, Ecuador at Bolivia. Ang Back to Africa Movement. Nagsimula ang pang-aalipin sa Estados Unidos noong 1600s na magpadala ang mga Briton ng mga alipin mula Africa patungo sa Virginia, isa sa 13 kolonya ng Britanya sa Estados Unidos. Ang sapilitang paglalakbay ng mga Aprikano patungo sa Amerika ay tinawag na Middle Passage, kung saan tatahaki ng mga barkong lulan ang mga aliping bihag ang karagatang Atlantiko patungong West Indies. Maraming Aprikano ang namatay sa paglalakbay dahil sa gutom at mahirap na kondisyon ng paglalakbay. Ang Middle Passage ay bahagi ng triangular trade
o pakikipagkalakalan sa pagitan ng Britanya, Africa at Amerika. Lumaganap ang Afrikanong alipin sa iba pang kolonya noong 1750s. Kinailangan ng mga Briton ang mga aliping Afrikano na kanilang sapilitang pinagtatrabaho ng walang bayad sa mga taniman ng tabako, bulak, asukal, palay at iba pang pananim na ikakalakal ng mga Briton sa ibang bansa. Matapos makalaya ang 13 kolonya mula sa mga Briton noong 1776, ay nagpatuloy pa rin ang pang-aalipin sa mga estado. Tinatayang umabot sa 760,000 ang bilang ng mga Afrikanong alipin sa Estados Unidos noong 1790. 1800s nang magsimula ang mga pagkilos para sa kalayaan at karapatan ng mga Afrikano at Afrikano-Amerikano. Nagkaroon ng ilang kilusan upang palayain ang mga aliping Afrikano at pabalikin sa kanilang pinanggalingang kontinente, ang Afrika. Ang pagkilos na ito ay tinawag na Back to Africa Movement at ito ay nabuo dahil sa patuloy na pagdanas ng mga Afrikano ng hindi pantay na pagtrato at pang-aapi mula sa mga Amerikano. Ang American Colonization Society o ACS ay isang organisasyong naitatag noong 1816 na sinusuportahan ang Back to Africa Movement. Subalit marami sa mga umuwi ng Afrika ay tuluyan ng nawalan ng tirahan dahil sa sunod-sunod na digmaang nagaganap doon at ang banta ng mga imperialistang Europeo. Binuo ng ACS ang estado ng Liberia sa kanlurang Afrika noong 1822 na nagsilbing tirahan ng mga Afrikanong nais bumalik sa Afrika. At noong 1847 ay naging ganap na republika ang Liberia. Sa kabila ng pagpapahayag ng interes ng maraming Afrikano-Amerikano na makabalik sa Afrika, ay tinatayang nasa 15,000 lamang mula sa 10 milyong Afrikano-Amerikano ang nakabalik sa kontinente. Ang ilan sa mga nakitang dahilan nito ay ang kawalan ng pondo, problema sa transportasyon at isyong pangkalusugan ng mga tao. Hindi man lubusang nagtagumpay ang kilusan ay nagpatuloy pa rin ang mga Afrikano na ipaglaban ang kanilang kalayaan at karapatan. Ang United League ni Sun Yat-sen. Sa huling bahagi ng ika-1800 taon hanggang sa unang bahagi ng ika-1900 taon ay patuloy ang naging labanan sa pagitan ng mga sumusuporta sa dinastiyang Qing at mga nagnanais ng revolusyon para sa reforma o pagbabago sa pamahalaan. August 20, 1905 nang itatag ni Sun Yat-sen at Song Jiaoren ang isang lihim na samahan na tinawag na Tongmenghui o Chinese United League. Binubuo ang liga ng pinagsanib ng mga revolusyonaryong pangkat na Chinese Revival Society at Chinese Restoration Society kasama ng iba pang grupong kumakalaban noon sa dinastiyang Qing. Marami sa mga kasapi ng Tongmenghui ay mga intelektual at mga estudyanteng Chino na noon ay nag-aaral sa Japan. Ang liga ay nagkaroon ng malawak na suporta sa Singapore at Estados Unidos at naging aktibo ang liga sa pag-udyok at pagbuo ng revolusyonaryong pakikibaka upang wakasan ang pamumuno ng dinastiya at bumuo ng isang republika at ibahagi ang mga lupain sa mga mamamayan. Sumiklab ang isang pag-aalsa sa lungsod ng Wuchang sa probinsya ng Hubei sa China noong October 10, 1911 upang patalsikin sa pamumuno ang dinastiyang Qing. Pinangunahan ito ng mga miyembro ng puwersang militar at nilahukan ng mga revolusyonaryong pangkat sa iba't ibang bahagi ng China, kabilang na ang Tongmenghui. Habang nagaganap ang pag-aalsa ay nasa Estados Unidos noon si Sun Yat-sen upang kumalap ng pondo para sa samahan, at agad na bumalik sa China nang mabalitaan ang mga pangyayari. January 1, 1912 ay naitatag ang Republika ng China sa pamumuno ni Sun Yat-sen na kinilala bilang ama ng Republikang China. Pebrero 1912 nang matagumpay na napabagsak ng pag-aalsa ang dinastiyang Qing na naging tanda ng pagwawakas ng mahigit 200 taon na pamumuno ng dinastiya. Ang passive resistance ni Gandhi. Taong 1915 ay nakilala sa larangan ng pakikibaka para sa kalayaan ng India si Mohandas Karamchand Gandhi na kilala din sa tawag na Mahatma.
Matapos mamalagi sa Timog Africa ng mahigit 21 taon bilang abogado ng mga mamamayang Indian, ay nagbalik siya sa India upang pangunahan ang isang mapayapang pakikibaka para sa kalayaan. Naging tanyag si Gandhi dahil sa pagsasabuhay sa ahimsa, o ang paniniwalang Hindu na tumutukoy sa pag-iwas sa paggamit ng anumang uri ng dahas. Kasabay ng pagsunod sa ahimsa ay ang paghikayat sa mga tao na itigil ang pagsuporta sa mga produkto, korte, paaralan at ilang institusyong politikal ng mga Briton. Si Gandhi ay itinuturing na isang rebelde at banta sa kapangyarihan ng mga Briton sa India, kaya't makailang ulit na siya ay ipinakulong. Dahil sa patuloy na pagsasawalang bahala ng mga Briton sa hinaing ng mga mamamayan, ay pinangunahan ni Gandhi ang isang marcha bilang pagsuway sa ipinatupad na monopolyo sa asin na tinawag na Salt March noong 1930. Matapos ang 20 araw na paglalakad ay narating nila ang dalampasigan at gumawa sila ng asin mula sa tubig dagat. Noong 1930 hanggang 1932 ay nagkaroon ng serye ng pagpupulong ang mga nasyonalistang Indian na nakilala bilang Indian Round Table Conference upang pag-usapan ang mga pagpapatupad ng reforma sa pamahalaan at inaasahang pagsasarili ng pamahalaang Indian. Maraming kinatawan mula sa iba't ibang partidong politikal ng India ang dumalo sa unang sesyon. Ngunit ito ay hindi dinaluhan ng Indian National Congress na pinamumunuan ni Gandhi, sapagkat sila ay nagsasagawa noon ng civil disobedience o pagsuway sa pamahalaang Briton. Ipinatupad ng pamahalaang Briton ang 1935 Government of India Act na nagtatakda sa paghahati ng responsibilidad hinggil sa pamumuno at paggawa ng batas sa pagitan ng mga Briton at mga Indian. Ito ay tinanggap ni Gandhi at ng kanyang kaibigan ni si Jawaharlal Nehru, ngunit matinding tinutulan naman ni Muhammad Ali Jinnah, sapagkat hangad ng mga Muslim sa India na magkaroon ng sariling bansa at kasarinlan na hiwalay sa mga Hindu. August 15, 1947 ay hinati ang India sa dalawang estado ng mga Briton, ang Republika ng India na pinamunuan ni Jawaharlal Nehru at ang Islamikong Republika ng Pakistan na pinamunuan ni Muhammad Ali Jinnah. Ang paglaganap ng nasyonalismo sa Asya at Amerika.